5 ang naitalang patay sa bayan ng San Remigio sa Cebu Province. Kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu kagabi. Kabilang sa mga nasawi ang isang bata matapos matrap sa gumuhong bahay. Nasawi rin ang isang tauhan ng Bureau of Fire Protection at 3 taga-Philippine Coast Guard matapos mag-collapse ang sports complex doon habang naglalaro sila ng basketball. Para sa iba pang detalye, magkakausap natin live si Municipal Administrator Attorney Mary Lian Golisao. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Salamat po sa oras. Magandang tanghali rin po, Ma'am Cheryl. Attorney, kamusta po ang sitwasyon dyan sa inyong bayan? Ngayon po, nakaranas po ang Municipality of San Remigio ng matinding pagkasira po talaga ng mga infrastructure po. Sa katunayan po, nandito po ako sa new public market kung saan po ito po ay nasira. So makikita po sa camera na nasisira po talaga ang new public market. At I want also to clarify po that as of 11:57 a.m. po, mayroon na pong 13 casualties dito po sa San Remigio po. Attorney, can you walk us through dyan po sa market kung gaano kalala po yung damage na nangyari po dyan sa inyong market? Wait po. Ito po. So malapad po ang new public market po ng San Remigio at sa katunayan hindi pa ito naggagamit po kasi gagamitin pa lang po ito. Pero due to the earthquake nga po, baka need po itong i-reconstruct again because of the malaki po talaga ang pinsala na idulot ng earthquake po. Sira po talaga siya. Yung pong nakikita namin ngayon sa video, ayan po parang may gumuhong area po dyan? Yes po, yes po. That structure. So you're Yes po. saying patapos pa lang or katatapos pa lamang yung palengking yan at gagamitin pa lamang pero hindi pa nagagamit, gumuho na? Because of the magnitude po, yes po, gagamitin pa po. All right. And so far, again, ang casualties nyo po ay umabot na sa 13. Pero ilang Yes. pamilya din, attorney, ang kinailangan mag-evacuate? At kumusta ang sitwasyon sa mga evacuation centers? Sa ngayon po, mayroon pong 32 individuals nandito po sa ground natin ngayon sa evacuation center. At kasalukuyan po namin kinukuha yung number of individuals nandun po sa barangay. Nagkaroon na ho ba kayo ng initial assessment? Gaano kalawak ang iniwang pinsala sa inyong bayan nitong 6.9 na lindol kagabi? Sa ngayon po, hindi pa po ma-estimate kung magkano po talaga ang napinsala. However po, we have records sa mga major damages po. Like for example, sports complex po ng San Remigio, BFP building, fish port, church, traffic office, tourism office, NHA housing of Tambungon, Municipal Hall. At ito po yung new public market. However, for minor damages po, we have Hagnaya Port, DSWD building, at saka new PNP building po. At kamusta po? May kuryente ho ba sa inyong lugar or wala rin? Wala pong kuryente at saka mahirap din po ang signal dito. Ano ho ang nadaanan na ho ba kayo ni Governor Pam Baricuatro dyan sa inyong lugar? So far, ano na hong tulong ang naibibigay sa inyong bayan? Nandito po kanina yung mga staff po ni Governor Pam at nagbigay po ng mga relief goods po. At meron din pong tulong from DSWD po. At meron din pong paparating na tulong po. Gaano ba karami ang populasyon ninyo dyan sa Remigio? Around 62,000. Opo. And can you say na yung buong populasyon ay naapektuhan po nitong earthquake? Yes po, dahil malakas po talaga yung earthquake po. 6.9 at epicenter po is nandito po sa Bugo City, which is malapit lang po talaga yung San Remigio. When you say malapit lang, gaano kalayo sa biyahe ang Remigio sa Bugo? Mga 15 minutes. Ganun lang kalapit. Kagabi, attorney, kwentuhan nyo nga ho kami, nasaan kayo ng mga oras na yon at ano po yung naging sitwasyon habang lumilindol nung kagabi?
Based on my personal experience po, it happened around 10 p.m. Nandun po ako sa aming bahay kasama po ang aking pamilya. At malakas po talaga ang lindol. It's 6.9 magnitude at burnout po. So nagpanik na po kami at bumaba na po kami sa aming bahay at lumabas po. At sa katunayan nga po, yung ibang mga neighbors po namin ay lumipat po sa mga matataas na lugar kasi malapit rin po kami sa dagat. So nag-evacuate po sila sa matataas na lugar po. So ngayon po ay kamusta ang search and rescue operations? May enough of ano po ba na tao na nagsasagawa po ng search and rescue operations? Yes po, nagsasagawa naman po ng search and rescue operation at may enough na tao na rin po. Alright, siguro po mensahe sa mga kababayan po ninyo dyan sa Remigio? Ano lang po, huwag mawalan ng pag-asa. At sabi nga, yung Filipino po ay resilient. So, laban lang po talaga. At yan po. Paano rin po makakatulong kaming mga kababayan nyo dyan po sa inyong bayan? Ano po, let's pray for Municipality of San Remigio as well as the whole province of Cebu po. At kung meron rin pong mga tulong, like for example, relief goods po or mga water, ganun po. Alright, marami pong salamat at mag-iingat po kayo. Municipal Administrator Attorney Mary Lian Golisao ng San Remigio, Cebu.